Hello sa mga bosses, Boss Rod, and welcome to the last episode ng ating Season 1 sa Boss Rod TV Life in Tech Podcast. So for today's episode, pag-uusapan natin kung ano ba yung very common problems ng mga beginners or ng mga career shifters after nila mag-aaral ng programming, kung paano sila mag-build ng sarili nilang portfolio. So ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin pa. Let's get started. Now, the first thing na kailangan nyo gawin as a developer is mag-create muna kayo ng GitHub account. Kasi si GitHub account, ito yung para magiging profile natin as a developer, no? Kasi dyan natin sinasave lahat ng mga application na mga pinaglaruan natin or mga application na mga diniscover in experiment natin, no? While nag-aaral pa lang tayo ng programming. So that's very important. So number 2 is, syempre, build your own website, no? So magtatanong kayo, no? Boss Rod, paano yung bibuild ng website? Anong ilalagay ko dun sa sa website ko? Anong mga ilalagay kong details? Wala pa naman akong project and so on. That's a very good question, no? Yung website nyo, you can just treat that as your first project, no? As your own real project, no? Kasi ito yung website na to, ito yung lagi nyong ipapakita as a beginner, no? Ito yung lagi nyong ipapakita sa mga employer nyo or sa mga kung sino mang a-applyan nyo. Kasi pagka nakita nila agad, okay, ito yung website mo, no? As an employer or as a developer na nag-i-interview, no? Pagka nakita kong meron kang website, no? Pupunta ako agad dyan. Pagkakita ako dyan, malalaman ko na or may first impression na ako agad kung magaling ka ba sa front-end, magaling ka ba sa back-end, ano yung mga current skills mo, and so on and so on. So, kumbaga, meron na akong summary kung ano yung capabilities mo. That's the beauty of having portfolio. Napaka-importante niya sa mga nagsisimula pa lang. Pero pagka-experience na kayo, for me, it's not that important to have your own website. Okay? Number 3, syempre, is build an application, mga boss, no? And try to use some other public API, no, na pwede nyong gamitin. Just to showcase na alam nyo rin kung paano gumamit ng API, paano mag-integrate sa iba't ibang klaseng API, no? Try nyo yung mga Google Map, yung mga Mapbox, yung mga Weather API, at kung ano-ano pa, no? Yun yung mga pwede nyong gawin na possible project na pwede nyong i-showcase dun sa magiging portfolio website nyo. And also, the other thing which is related to this is pwede kayong mag-clone ng mga application na nandirito na or nakikita na natin sa internet. Like, Facebook, no? Twitter, or yung X, no? Ano pa? Sabi natin Google Meet, sure. Diba? Zoom. Pwede natin yung e-commerce website. So, try to clone an application, no? Kahit hindi yan perfect, no? As long as you try to do it, as long as you make it work similar to it, it's fine, no? Kahit chat application and so on, it's fine. As long as you have those na pwede nyong i-showcase dun sa interview. So next, after natin makapag-build ng mga application, no, na mga website or kung ano-ano mga clone, the most important thing na pwede nyong gawin, mga boss, is i-deploy yan somewhere live sa internet. No? Pwede kayong gumamit ng mga free, no? Si GitHub, meron niya GitHub Pages, no? Si Vercel, meron niya mga free tier, no? Pwede kayong mag-deploy ng mga application nyo, no? And then, ganun din si Netlify, ganun din si Firebase, and many more, no? May mga free tier yan, no? I-utilize nyo yung mga ganong klaseng resources na may mga free tier, no? Kasi as a beginner, no, pagka nakita nila, okay, nakapag-deploy ka ng ganito. So, meaning you have an idea how to deploy an application sa internet. So, that's a plus point, no? Unlike kung wala kang meron kang mga project, no, sa GitHub mo, no? Pero hindi naman naka-deploy somewhere, wala din. So, parang nangyayari is, sure, pwede mo siyang ipakita locally, no, while interviewing, but the thing is, pagka meron kang website, no? Pagka pumunta ako sa website mo and then click ko lang yung mga project mo na doon, dapat ma-access ko siya nang hindi mo niraran sa local mo or something. So that's the idea of learning hosting din, no? Kailangan ma-deploy nyo siya somewhere. Okay? That's the idea. Next is, after nyo na magawa yung mga application, na-deploy nyo na siya somewhere, no? Ang next thing yung pwedeng gawin is try to improve yung code na mga in-implement nyo doon. Kasi isa yun sa mga possible, no, na itanong, no, okay, paano mo in-implement to? Ganito, ganyan. Siyempre ikaw, since nagtitinker ka pa lang, you don't know ano yung mga parang mga best practices, ano yung mga dapat bang gawin, ito ba yung mga pitfalls, common pitfalls, and so on, no? Try to check out yung pinaka-code nyo. Try to document it, no?
try to create README. Paano nyo in-structure, paano nyo in-implement yung ganito, paano yung logic, paano yung graph, and so on. That's a very big plus points, no, mga boss. Kasi, hindi ka lang nag-build ng application, hindi ka lang nag-clone, no? You also architect kung ano yung ginawa mo dun sa application mo. That's a plus point, no? Na para dun sa mga nagkikreate ng application na mayroong mga documentation, paano nyo binild, paano yung mga plans na ginawa nyo, paano yung mga graphs, and so on and so on. No? So, yun. So, after natin sa mga technical stuff and so on, no, sa paggawa ng GitHub repository, pag-build ng application, and pag-deploy it somewhere, no? Ang next natin na pwedeng gawin naman is yung mga social media naman. Ano yun, Boss Rod, no? Pwede kayong mag-create ng blog nyo or ng dev blog nyo, no? Na tipong pwede kayong mag-create ng article nyo, ano yung ginawa nyong application, ano yung mga approach na ginawa nyo, and so on, no? Pero pag di naman kayo sanay sa pag-create ng mga articles, there's also a second option na pwede nyo gawin, no? Pwede kayong mag-video, no? Ano yung ginawa nyong application, just to showcase here, this is what I did, blah, 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 and so on. And then, possible, pwede nyo i-combine nyo dun sa article nyo, if kaya nyo, no? May blog kayo, and then meron din kayong video na pwedeng i-link dun sa pinaka-blog nyo, okay? Sabihin natin, kaya nyo makapag-create ng blog, no? Ano pa yung mga possible na pwede natin gawin para magkaroon ng portfolio? Next is LinkedIn, no? Gumawa kayo ng LinkedIn account nyo. Parang ito na kasi parang nagiging common, no? Na profile ng mga professional pagka tinitingnan ano yung mga ano mo, credential mo, and so on, no? Mag-create kayo nun, mga boss. And then what else, Boss Rod? Sabihin natin nagawa mo na yung lahat, no? And then okay, sabihin natin di mo rin kayang gawin yung iba. So ano pa yung mga possible option, Boss Rod, no? Ang next na possible option, sumali kayo sa mga hackathons. Isa yan sa mga pwede nyong ilagay sa portfolio nyo. Sumali kayo sa mga hackathons, sumali kayo sa mga tech events, no? Kung kaya nyo maging part ng mga tech communities, okay din yon, mga boss, no? Na nagpa-participate kayo and so on, no? Isa yun sa mga pwede nyong ilagay sa credentials nyo. Okay? Isa yun sa mga pwede nyong ilagay sa portfolio nyo. And lastly, I'm gonna share with you guys kung ano ba yung portfolio ko dati versus ngayon, no? So, dun muna tayo sa dati. Sa dati, no, meron ako website. Okay? Kasi yun talaga yung pinakauna eh. Kailangan mo talaga ng website, and then nandoon na yung mga information ko, mga credentials, tapos ano yung mga project ko outside na pwede kong i-show publicly, and so on and so on. So, nandoon yun. Okay? Nandoon yun sa website ko na yun. And then, compare ngayon, wala na akong website, mga boss. The reason is, for me, it doesn't really matter na. Kasi nga, I already established kung ano yung credential ko ngayon. Meron akong YouTube, meron akong LinkedIn, meron akong Facebook group, meron akong Facebook page, and yung mga talks ko sa mga schools, sa mga company, and so on and so on. So, those are my portfolios ngayon. So, what I'm trying to say here, mga boss, is once you start building your credential, once you start building your own credential online, no? Pakonti-konti, hindi nyo nakakailanganin yung website, yung mga ganito, ganyan. Kasi nga, pagka nag-build kayo ng credential nyo online, mayu-utilize nyo yan after nyong paghirapan or after nyong magbigay ng effort para magkaroon ng foundation yung ginawa nyong effort sa pagbablog, sa pag-create ng article, or sa pag-join ng mga community, sa pag-talk sa ganito, sa ganito, ganyan. So, lahat ng yung mga boss is nag-pay off sa akin. Kaya ako, currently, pagka nag-a-apply ako sa mga ibang company, no, ang binibigay ko na lang is LinkedIn, syempre yung resume, sure. And then yung mga social media links ko, like yung mga Facebook group, Facebook page, YouTube, TikTok, at kung ano-ano pa. I hope may natutunan kayo sa video na to, mga boss, and mag-start na kayo mag-build ng sarili nyong portfolio. And good luck sa pag-create ng portfolio nyo, mga boss. And see you in the next one. Bye!